Nagdadrugs ka ba? Nag-a-addict ka? Eh ako yung legal wife niya? Excuse me, hindi lang naman ikaw yung pinakasalan niya. Ako din. Kaya wag mo akong tatawaging kabit! Mga kapuso, naku lalo na yung mga kababaihan dyan. Ito ang aking diretsahang tanong. Ano ang iyong gagawin kung ang asawa mo na inakala mo siyempre na pang forever mo na, may pinakasalan palang iba? Ipaglalaban mo ba ang iyong karapatan bilang orig na asawa? E paano kung si second wife ang pinili ni mister? Papayag ka bang ikaw ang maging kabit, gayong ikaw ang unang asawa? Hala, naloko na. Sabay-sabay po nating tunghayan ang isang maanghang at nakakaintriga nating episode na pinamagatang Asawa Noon, Kabit Ngayon. Balang araw, ititira kita sa palasyo kasama ang 100 anak natin. Ha! Mahal, grabe ka naman. Hindi kaya mamulubi tayo. Eh, ang mahal-mahal na ng bigas ngayon. Wala naman imposible, di ba? Basta, ito ang promise ko sa baby natin. Baby ko, pangako, gagawin ni Papa ang lahat para mabigyan kayo ng mama mo ng napakagandang buhay. Dahil mahal na mahal ko kayong dalawa. At promise, hinding-hindi ko kayo pababayaan at tatalikuran. Bakit, mahal? May plano ka bang iwan kami ni baby, ha? Wala. Ito naman, kung ano nang iniisip. Grabe ka naman. Sino na naman yung tumawag? Yung boss ko. Boss mo? Oo. Hindi niya ba alam na kasal natin ngayon? Alam mo naman yung mga boss. Walang pinipiling araw para mang-utos. Sige na, sasagutin ko na ito. Magbihis ka na, ha? I-open ko muna yung regalo na. Sige, sige. Hello? Boss? Boss ka dyan. Nasa probinsya ka pa rin ba? Yes, boss. Kailan mo matatapos yung team building nyo? Tatagal ka pa ba dyan? Eto na, pauwi na rin kami. Sa Sabado. Mabuti naman. Paluwas din ako ng Manila bukas. Baka naman dumiretso ka kagad kay Raquel, ah. Magkita tayo. Ako naman ang anakan mo. Boss? Narinig mo yung sinabi ko, diba? Buntisin mo ko. Ayoko magpalamang kay Raquel. Alam nga namang siya lang yung masaya. Dapat ako din. Raquel, paano mo nakilala si George? At ano yung mga katangian niya kaya napaibig ka? Nakilala ko po siya doon sa dati kong pinagtatrabahoan sa mall. Naging customer ko po siya doon. Tapos, yun, nagkamabutihan kami. Nanligaw siya sa akin hanggang sa sinagot ko siya. Hanggang sa maging magkarelasyon na po kami dalawa. O gano'ng katagal naman bago pumayag kang magpakasal? Umabot po kami ng nasa 1 year na po. 1 year pa rin, ha? Opo. Okay. Ano naman yung pagsasama ninyo nung kinasal na kayo sa umpisa? Kamusta kayong dalawa? Okay po kami sa umpisa kasi ano po siya masyado siyang mapagmahal, maalaga. Malambing. Opo, pinagluluto niya ako pagkagaling niya sa trabaho. Tapos wala po siyang bisyo. Oo. Kaya napamahal talaga siya ng husto sa akin. Kailan naman nag-umpisa na magduda ka? Nag-umpisa po yun nung siguro mga 2 months after po kaming kinasal. 2 months pa lang? Opo. Nagbago na? Kasi Bakit ano po, may mga napapansin po kasi akong kakaiba sa kanya. Like? Kagaya ng mga, kunyari po yung cellphone niya, tinatago niya sa akin. Hindi ko pwedeng pakialaman. So para pong unti-unting nagdududa po ako bakit ganun. Hindi naman siya dating ganun eh.
Hinahanap ng katawan ko yung init ng katawan mo. Anong oras ka ba pupunta bukas? Agahan mo para masulit natin yung oras. Love? Love-lovein mo yung mukha mo. Hindi ako kitad ka. Nilalandi mo yung asawa ko. Sino ka? Ano, hindi ka sasagot, ha? Malandi kang impacta ka? Sino ka? Ako si Suzette. And yes, impacta nga ako. At si George ang favorite victim ko. Layuan mo yung asawa ko. Bakit hindi siya ang pagsabihan mo? At kahit pagbawalan mo pa siya, hindi rin niya ako hihiwalayan. Bakit? Kasi mas maganda, mas sexy at may utak ako kesa sa'yo. Oo, tama ka. Mataba nga yung utak mo. Pati asawa ko, inaasawa mo. Walang hiya kang babae ka. Natural. Mahal ko si George at mahal na mahal niya ako. Sinungaling, mag-aagaw ka. Mga agaw, kirida, kabet. Kahit ano pang itawag mo sa akin, wala akong pakialam. Akin lang si George. Kasi ako ang una niyang minahal kesa sa'yo. Oh, tulad ka, no? Girlfriend ako ni George bago ka pa niya niligawan. Umuwi lang ako ng Bohol. Pagbalik ko ng Maynila, ikaw na ang girlfriend? Oh, sino sa atin ngayon ang mga agaw? Hindi ba ikaw? Baliw ka talaga. Wala akong inagaw. Layuan mo yung asawa ko. Kung hindi... Kung hindi ano? Ididemanda mo ako? Kaming dalawa ni George? Gawin mo, Raquel, para maghiwalay na kayo. No. Hindi mo kaya mawala siya, no? Kung sa bagay, hindi kita masisisi. Masarap kasi si George. Huwag mong sirain yung pamilya namin. Masisira lang yung pamilya mo kung ipagdadamot mo siya sa akin. Kung may karapatan ka, mas may karapatan ako dahil ako ang true love. Ako yung legal. Ako ang original. Ako ang pinakasal. Ako ang binalikan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin ni George. Manloloko ka. Manloloko ka. Sandali, bakit pag galit na galit ka? Ano ba nangyari sa'yo? Nakausap ko na yung kabit mo. Nakausap ko na si Suzette. Walang iya ka. Paano mo nagawa sa akin to? Ano ba kulang sa akin? Nagkulang ba ako bilang asawa sa'yo? Anong problema sa akin, George? Paano mo nagawa sa akin to? Ano ba kulang sa akin? Nagkulang ba ako bilang asawa sa'yo? Anong problema sa akin, George? Sorry. Sorry? Sorry? Yun lang yung sasabihin mo? Sorry? Ha? Pagkatapos mo ako trinaidor? George! George! Magkakababy tayo! Paano mo nagawa sa akin to? Nasaan yung konsensya mo? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Kung ayaw mo ako saktan, hiwalayin mo yung babae yun. Hiwalayan mo si Suzette. Hindi ko siya pwedeng iwanan kasi papatayin ako ng kapatid niya. Pati ikaw at ang baby natin. Hindi, ipablatter natin, George. Ipablatter natin. Umalis tayo dito. Ano ba marami tayong pwedeng gawin? George, tapatin mo nga ako. Mahal mo pa yung babaeng yun? George, mahal mo ba si Suzette? Mahal kita. George naman! George, nababaliw ako! Hindi yun yung tanong ko. Yung tanong ko, mahal mo ba? Oo, Raquel. Mahal ko si Suzette. Mahal ko kayong dalawa. Walang hiya. Walang hiya. Walang hiya ka. Hiya ka. Bitawan. George! George, naloko mo. Pero pinatawad mo pa rin. Opo. Pinatawad
pinatawad mo pa rin siya. Pinatawad ko po kasi syempre po kasal kami, magkakaanak na kami at umasa po ako na iiwan niya yung babae. Iiwan na lang niya, titigil na lang niya. Opo. Mahal, nabili ko na yung mga accessories nating paninda. Ito, pauwi na. Hindi ka pa pala nakakauwi? Kasi ang daming tao kanini. Ayoko na makipagsiksikan. Alam mo na, sinisecure ko tong si baby. Pasensya na lang, hindi kita nasamahan, mahal. Dami ko pa kasing trabaho eh. Sige na, umuwi ka na. Magpahinga ka na, ha? Bilisan mo. Okay, mahal. Ito na, naglalakad na pauwi. I love you. Mahal, asan yung I love you ko? Mahal? Sige, salamat na, ya. Dito Lo, bili mo ko na. Ito. Mga shorts na naman. Ayun. Pakita naman pala eh. Yan. Diba ito yung gusto mo? Yung puro Oo. butas tapos sobrang ikli. Siyempre, alam kong favorite mo yan. Ayan, mas gusto ko yun. Sige. Ayan. Ano, dalawa lang? Ay, tatlo. Isa pa, isa. Tatlo para I love you. Ay, wait lang love. Sige. Tapos, ito rin yung may butas sa gitna. Hello? Sino to? Mga hayop kayo? Uy, Ha? sandali. Ha? Ikaw talaga. Ayaw mong tigil ang asawa ko. Ikaw na malanding babae ka, ha? Love, ano ba? Ilayo mo nga sa akin ang pinagsawaan mo. Walang modo? Ako pa yung walang modo? Ikaw nga yung kumakain ng ulam na hindi naman sa'yo. Raquel, tama na. Siyang pinapapak bago ikaw. Tama na, nakakahiya na. Ano? Ngayon ka pa nahihiya, ha? Pagkatapos mo i-display ang kirida mo dito, ano ba nagustuhan mo dyan, mahal? Obvious ba? Mas Love. masarap ako sa'yo. Ay, yun ang sarap mo. Durian ka. Masarap pero mabantot. Uy, Kaya pala, balik sa akin si George. Di ba? alam mo, sandali lang. Tumigil na kayo. Raquel, Ka sa akin dito. Bakit hindi ako? Ano? tumigil. Sandali, tumigil na kayo. Raquel, umuwi na tayo. Tara na. Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. Ano? Hindi ka pwedeng umalis. Aasa ka bilang asawa, ha? Hindi mo alam yung lugar mo? Ex-girlfriend ka lang naman niya. Ex-girlfriend na misis niya na ngayon. Oh! Ano ka? Nagda-drugs ka ba? Nag-a-addict ka? Ako yung legal wife niya. Ito talagang babae. Ah! Excuse me, hindi lang naman ikaw yung pinakasalan niya. Ako din. Kaya wag mo akong tatawaging kabit! Oh, ano? Nagda-drugs ka ba? Nag-a-addict ka? Ako yung legal wife niya. Ito talagang babae. Ah! Excuse me, hindi lang naman ikaw yung pinakasalan niya. Ako din. Kaya wag mo akong tatawaging kabit! Mahal. Sandali. Sandali lang. George! George, ano ba? Hindi mo ako basta-basta pwedeng iwan dito. George! Paano mo nalaman na 12 days apart lang ang inyong kasalan? Kinasal ka pagkatapos ng 12 araw, si Susette naman ang pinakasalan niya. Opo, Paano mo nalaman yun nga yun? po, shock na shock nga po ako, Tita Mel. Kasi sabi ko, hindi po pwede mangyari yon. Bakit kapakakasalan, ikasal na sa akin? Oo. So tinanong ko siya, sige, kailan kayo kinasal? Kasi kinasal din ako sa kanya. Yun po, sabi niya, ganitong araw daw po. So sa isip ko, tinotal ko kung ilang araw yung pagitan namin. Nalaman ko po na 12 days lang pala yung pagitan. Tapos sabi ko sa kanya, kahit na sobrang pagkasya ko, sabi ko sa kanya, kahit na ilang beses kang pakasalan ng asawa ko, ako pa rin yung legal kasi ako yung nauna. Tigilan mo na kasi, hindi mo ba nakikita, buntis ako. Oo. Pero ayaw niya talaga. Ayaw niya pong bitawan yung asawa ko eh. Kaya po nung nakauwi na ako, pagdating ko po doon, andun na si George, na tinanong ko siya. Kinausap ko siya, bakit, paano nangyari? Sabi ko, ano sa kanya, kakasal lang natin. Tapos may pinakasalang ka rin palang iba. So yun po. Ay, ano na naging setup ninyo ni George? Paano na? Simula po nung natuklasan ko na pinakasalan niya rin po yung babae. Bali po, kunyari po ngayong araw na to, uuwi sa akin yung asawa ko. Kinabukasan po, doon naman siya sa kabila.
Pumayag ka ng galon? Opo. Pero humantong din doon sa punto na nagparaya ka na, pinabayaan mo na yun sa bets kanya di ba? Opo, kasi nung gano'n na po yung setup namin na umuwi sa akin, umuwi siya doon, naghahati na kami sa lahat. Minsan po nagigisnan ko yung asawa ko na umiiyak siya sa gabi. Tapos minsan sinasabi niya, sorry, hindi ko sinasadya. Kaya yung parang sabi ko, parang walang katahimikan yung buhay namin. Manganganak ako sa anak ko. Ganun ba yung kagigisnan niyang buhay? Oo. Na magulo yung pamilya na kagigisnan niya. So, tapos nakikita ko yung asawa ko na parang nahihirapan din siya sa sitwasyon. Kaya sabi ko, ako na lang magpaparaya. Kinausap ko yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, kung hindi mo kayang iwan yung babae na yan, sige ako na lang ang iiwan mo. At yung magiging anak natin kasi 8 months po akong buntis nun Pagkatapos magparaya ni Raquel, isinilang niya ang anak nila ni George at itinaguyod niya itong mag-isa. Makalipas ang ilang taon, nakipagsapalaran si George sa Saudi. Pero habang nasa ibang bansa ito, madalas pa rin niyang naiisip si Raquel at ang kanilang anak. Hanggang sa... Angeline? Anak? Oh. Anak, tahan na. Bakit umiiyak yung baby princess ko? Mama, sabi po kasi ng mga kalaro ko, wala po akong papa. Wala po ba akong papa, Mama? Anak naman, syempre meron. Asa na po siya, Mama? Asa na po ang papa ko? Anak, hindi ko din alam eh. Pero wag mo na hanapin si Papa. Nandito naman ako, di ba? Masaya naman tayo. Mas masaya po ako kung dito po yung papa ko, Mama. Katulad po sa mga kalaro ko. May papa, may mama. Anak, ito tandaan mo ha. Hindi lahat ng bata may papa o mama. Kahit ganun, pwede pa rin naman maging masaya. Katulad natin. Kahit dalawa lang tayo. Pamilya pa rin tayo, ha? Hindi ko po maintindihan, Mama. Alam ko. Anak, alam ko. Hayaan mo balang araw. Maintindihan mo din to lahat. Pero, Angeline, anak. Ito yung tatandaan mo, ha? Baby princess kita forever and ever. Tahan na. Ganda-ganda ng anak ko. Manang-mana talaga sa akin, oh. Tahan na. Smile ka na, ha? Ayan. Smile na yung baby ko. Tahan na. Ikaw talaga. Oh. Dali lang, ha? Yan na siguro yung in-order ni Mama sa nabila. George? Kamusta ka na? Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Saudi ka na. Hindi, kakabalik ko lang. Pabalik-balik lang ako doon every 2 years. Para sa'yo. Salamat. Mama, sino po yung kausap niyo? Angeline, anak, siya yung papa mo. Halika, lapit ka kay Papa. Baby ko? Papa,
Pwede ba kitang yakapin? Doon po nag-umpisa na nag-support na siya ulit sa amin, sa aming mag-ina. Tapos pinatigil niya na ako sa trabaho. Talagang bumawi po siya sa amin. Tumigil ka naman. Opo. At tinanggap mo siya ulit. Opo, Hala! tita. Lalo! Ano ba yun? Tapos, paano na yung si Suzette, yung isa? Tuloy pa rin po yung Tuloy pa rin sila. relasyon nila. Yun Doon po. siya, umuwi din siya doon. Opo. Paano na ngayon na scheduling nyo? Ay, Maria Joseph, may scheduling. Paano na? Ang nangyari po, kapag umuwi siya galing ng abroad, pagdating niya dito sa Pilipinas, minsan hindi muna siya didiretso doon sa Sa bahay nyo? bahay nila. Oo. Magkikita muna kami, ganun. Tapos po, kung hindi naman, pag uwi niya, diretso siya doon. Tapos mag-uusap lang kami kung kailan niya kami kikitain ng anak ko o kaya pumupunta siya sa bahay. Eh, di ikaw na nga ang naging bets ka niya. Baliktad na kayo nung Opo, babae. parang ganun na nga po, Tita Mel. Alright. Here you go. Sige lang. Dito ka. Paside. Sige, paside. Mukhang nag-enjoy ang baby princess natin sa pagpasyal natin sa mall. Sa susunod na linggo, mag-out of town tayo. Mailam ako na magandang resort sa Batangas. Paano pala si Suzette tsaka yung dalawang anak mo sa kanya? Mahal. Bakit? Alam mo, George, ang daya-daya mo eh. Di ba nanahimik na ako ng 6 na taon? Nandito ka na naman, tapos ginugulo mo na naman yung buhay ko. Alam mo, bumalik ka na lang sa pamilya mo. Mahal, kayo ang pamilya ko. Mahal kita. Kayo ng anak natin. Hindi ka ba nakukonsensya? Pag nandito ka, iniiwan mo yung asawa at mga anak mo dun sa bahay niyo? George, hindi pagmamahal yun. May mga niloloko tayong tao, may mga sinasaktan tayo. Ikaw ang legal na asawa ko. Ikaw ang una kong pinakasalan. Alam ko ako yung legal. Pero, yung nararamdaman ko ngayon, para ako yung kirida. Alam mo, dati galit na galit ako kay Suzette. Galit na galit ako sa babaeng yun. Pero ngayon, galit na galit ako sa sarili ko. George! Sige. Sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Sige, alis ako. Sige. Ito. Hindi na kita mahal. Ano, George? Gusto mo ba ulitin ko pa? Hindi na kita mahal. Kaya bumalik ka na sa pamilya mo dahil hindi na kita mahal. Hindi. George, mali. George.
George? Sandali lang ho. Sandali lang po. Sino yan? Attorney Benitez, Yes, yan. po. Sa storya natin ngayong gabi, Yes po. kinasal ng 2 beses, 12 days apart, kinasal silang dalawa. Hindi ba silang dalawa ang victims nung lalaki? Hindi lang yung una? Yes po. Actually po, pwede pong mag-file ng bigamy si first at actually pati po si second. Lalo na po si first, kasi when the husband entered the second marriage, Oo. subsisting pa po yung marriage nila. Oo nga. She can file, being the offended party, she can file bigamy against his husband po. Oo. Yung yung first, no? Yes Yung po. second, anong mapafile niya against the man? Actually po, she can also file bigamy. Bigamy din siya. Opo. Actually din po, pwede din po siyang mag-file ng petition for declaration of nullity of marriage. Sino? Si first wife po. The first wife, may Yes nullity po. rin? Oh, Yes really? po. To declare the marriage void. To Oo. legally declare it void po. Aha. Kasi yung marriage po na kinontract po ni husband niya tsaka tong second wife is actually may absence po tayo dyan ng legal capacity. Kasi although po 12 days lang po yung gap ng marriage nila, the husband knows already and he was already incapacitated when he entered the marriage, the second marriage. Oh, kasi alam niya may asawa na siya eh. In this situation, yung unang babae, legal yon. Siya yung legal na Yes po, matatawag. siya po ang legal wife. Na matatawag. Yes po. Ah. The second wife, lagi kasing minsan parang magulo kasi kinasal din naman kami Siguro yun ang oo. nagiging dahilan po Oo. Pero actually, that marriage is what the law calls marriage void from the beginning. Because when the husband entered the marriage, wala na po siyang legal capacity to enter into such marriage. Oo. So, void from the beginning. Yes yung po. second marriage na yon. Yes po. Sabay-sabay. Forward. Backward. Hop. Pareho. Wow. Sige, tata. Puro forward. Yan. Wow, galing naman ng baby ko. So galing po kayo, Papa. Basta mamaya, lalabas tayo. Mamamasyal tayo. Punta naman tayo sa sine. Papa, ice cream po. Ice cream? O, sige pa. Ano pa gusto mo? Sapatos. Bago sapatos. Dolls. Opo. Stuffed toys. Bago damit. Bago damit. Thank you po, Papa. Love you. Kikita na kayo ulit. Hindi ka naman nakokonsensya doon sa nangyayaring yun. Na, alam mo na, nandun siya sa kabila, tapos pupunta siya sa'yo. Doon na naman sa... Hindi ka... Wala. Tinanggap mo ng maluwag na maluwag yun sa kalooban mo. Na gano'n na ang magiging buhay mo.
Noong una po, nagigilt po ako kasi syempre pinalaya ko na siya noong una eh. Kaya lang po, iniisip ko bakit ako magigilt. Ako yung legal na asawa eh. Ako yung unang pamilya eh. Siyang sumira ng pamilya namin. Bakit ko kailangang makonsensya? Eh dapat siya yun eh, hindi ako. Mahal, kamusta kayo ng anak natin dyan? Mahal, yung anak natin nagdadalaga na. Nako, marami nang manliligaw na bagets. Nako, mukhang mapapaaga ang pagbalik ko sa Pilipinas niyan na. Siyempre, kailangan guardian si baby. Uy, hindi naman. Kilala mo naman yung anak natin eh. Nakikinig yun sa mga advice ko. Buti naman. Mahal, si Suzette kasi gusto mag-video call. May problema kasi sa school yung panganay namin. Napaaway na naman kanina eh. Sige, mahal. Unahin mo na muna yan. Bukas na tayo mag-usap, ha? Sige, pasensya na mahal ha. Alam mo naman, George, na naiintindihan ko yung sitwasyon natin eh. Sige na. Good night. I love you. Good night, mahal. I love you. George, nakalimutan mo yata patayin yung video call natin. George? Hello, my love. Love, inaapoy na naman ng lagnat yung bunso natin. Papunta na kami sa ospital. Tataranta ka na naman. Kalma ka lang. Paano hindi ako matataranta? Mag-isa lang ako nag-aasikaso ng mga anak natin. Ang hirap talaga kapag wala ka dito eh. Patapos na rin yung kontrata ko dito. Kunting tiis na lang, Suzette, ha? Suset? Ngayon mo lang ako tinawag sa pangalan ko. Di ba love ang tawag mo sa akin? Sino yung kausap mo sa laptop? Sino yung babaeng yan? Ano pinagsasabi mo? Hindi ako bulag at mas lalong hindi ako tanga, George. Sino yung kabidjokol mo? Raquel? Bakit kayo nag-uusap? Walang iya kayo, manluloko kayo! Kailan ba kayo nagkabalikan? Paano natapos yung ganong sitwasyon ninyo na dalawa kayo? Noong una po, tuloy pa rin kami kahit paminsan-minsan na lang kami nag-uusap. Kaya lang po nung nalaman ko na parang naging miserable yung buhay niya, na pinipilit niya makipag-communicate sa akin tsaka sa anak ko na hindi niya magawa. Sinasabi niya naman sa akin pag minsan nagkakausap kami na mahal niya ako, kami ng anak ko, ipaglaban ko daw yung kung ano meron sa amin. Kaya lang po naisip ko na lalo lang gugulo yung sitwasyon kasi una pinaraya ko na siya. Kaya naisip ko po sa pangalawang pagkakataon, palalayain ko ulit siya para sa katahimikan naming lahat. George, huli na yung lahat. Kahit hiwalayan mo si Suzette, magkakagulo lang lalo. Maraming masasaktan, maraming magagalit sa atin. Sandali, please, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong sukuan. Ipaglaban natin ang pagmamahalan natin. George, hindi lang tayo madadamay. Baka pati yung anak natin. Saktan nila. Sobrang duwag ko kasi. Napakagago ko. Kung hindi kita niloko, hindi talaga mangyayari to, di ba? George, huwag mo nang sisihin ang sarili. Di ba, mahal mo pa rin naman si Suzette eh. Hindi ko alam. Sobrang gulong-gulo na ako. Basta ito, sigurado ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Alam ko, George. Sobra-sobra yung pagmamahal dyan sa puso mo na binigay mo sa akin. Kay Suzette, tsaka sa mga anak mo. Pero George, mali kasi ito eh. Marami tayong masasaktan, hindi tayo matatahimik.
Siguro ito na yung kabayaran natin sa lahat ng maling desisyon na ginawa natin sa buhay natin. Kaya kahit mahal natin yung isa't isa, hindi talaga natin makukuha yung happy ending na gusto natin, George. Mahal, ano ba to? Ay, hanggang dito na lang ba tayo? Ha? George, huwag kang mag-alala. Iingatan ko yung anak natin. Basta yung gusto ko, ingatan mo yung sarili mo. Maraming salamat sa lahat, George. Maraming salamat. Pero, pasensya ka na. Hanggang dito na lang tayo. Mahal. Ano kayang aral ang mapupulot ng ating mga televiewers dyan sa kinuwento mo sa amin yan? Masasabi ko lang po ang aral na mapulot dito is kung maghihiwalay man po yung mag-asawa o kaya yung mag-partner na meron silang anak, sana huwag naman nilang iparamdam yung kakulangan sa anak nila. Kasi tayo pong matatanda kapag naghiwalay, darating yung araw na makakapag-move on tayo, makakahanap tayo ng magmamahal at mamahalin natin. Pero po yung mga anak, habang buhay na nakatatak sa kanila yun. Thank you very much to you, ha? Salamat Raquel? din po. Thank you. Siguro tama rin naman ang ginawa ni Raquel na gawin ang lahat ng paraan para maisalba ang kanilang pagsasama ni George. Nang sa gayon ay hindi siya magsisi sa huli na hindi niya ito nabigyan ng pagkakataon na magbago at maging mabuting asawa at ama. Pero kung paulit-ulit na lang naman, naku, lalo na pag lumala pa ang ginagawin ng mister. Halimbawa, nagbubuhat na ng kamay. Aba, tama lang naman na mag-isip-isip ka na, misis. Ngayon, kung ayaw na ng lalaki sa'yo o ipinagpalit ka na sa iba, ipamukha mo sa kanya na kaya mong mabuhay ng mag-isa. Kaya mong lumigaya at itaguyod ang iyong pamilya kahit wala siya sa buhay mo. Ngayon, bukas, at magpakailanman.